Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya naghahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. Mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa gitna ng giyera ng Israel at Iran hindi pa kailangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., fuel subsidies sa mga maapektuhan ng posibleng oil price hike dulot ng sigalot ng dalawang bansa, tiniyak. Action speaks louder than words. No, siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa pag ko-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. Kamara umaasang wala ng iba pang magiging balakid sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na pagbibigay dito kung sa pakasaka. Department of Justice mayroon umanong impormasyon na humihingi ng asylum sa Germany si Attorney Harry Roque. So this is China Coast Guard 5101. Makikita nyo, it is once again carrying out dangerous maneuver, crossing our bow. Apat na barko ng Chinese Coast Guard tinangkang pigilan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paghuhulog ng payaw sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ngunit para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit may tuturing na seryosong problema ito, wala pa siyang nakikitang dahilan upang magpatupad ng mandatory repatriation o sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipino doon. Tiniyak naman ng Pangulo ang tulong ng pamahalaan sa mga maapektuhang sektor sakaling tumaas ang presyo ng langis dahil sa gera ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Wala pang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipatupad ang mandatory repatriation o sapilitang paglilikas ng mga overseas Filipino worker o OFW na naapektuhan ng gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Sa kabila nito, ayon sa Pangulo, mahigpit na nakabantay ang pamahalaan sa mga Pilipinong nasa mga lugar na apektado ng giyera. Ilan sa mga Pilipino sa Israel at Iran ay nagpapatulong na umano na makabalik na ng Pilipinas. Ngunit ayon kay PBBM, malaking hamon ito sa ngayon dahil maraming paliparan ang sarado. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya naghahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Inaasahan na rin ng Pangulo na magdudulot ng malaking problema ang Israel-Iran conflict lalo na sa presyo ng langis. Because the Straits of Hormuz will then be blocked if it escalates, the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos ang tulong ng gobyerno sa mga maapektuhang sektor sakaling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Good. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies that we gave to, if you remember, during the pandemic,
lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected stakeholders by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At kaugnay po ng balita na yan, makakausap po natin ang Philippine Ambassador to Israel na si Eileen Mendiola. Magandang araw po, Ambassador Mendiola. Magandang hapon din, June. Una ma'am, nais ko pong kumustahin po kayo, ang kalagayan po ninyo dyan, ng ating mga kababayang Pilipino. Kumusta po ang sitwasyon niyan ngayon sa Israel? Actually, nitong nakaraang gabi, ilang beses din nagkaroon ng missile attacks dito sa Israel. At dahil doon, chine-check namin ngayon yung mga community members natin, ang PhilCom, kung meron sa kanila na apektado dahil doon sa recent, no, yung nangyari lang kagabi, yung madaling araw. So yun, chine-check pa namin kung ano yung sitwasyon. So far, wala pa naman kami nakukuhang balita. Ma'am, gaano po ka-challenging itong ginagampanan yung papel ngayon dyan sa pagmamonitor ng ating mga kababayang Pilipino at para malaman yung kanilang mga kalagayan? Ang ginagawa po ng embassy, kami po dito 24/7 na po kami. Simula po nung June 13, nung sinimulan po namin i-set up yung crisis management team. So nandito na po kami sa embassy full-time. At basta't may nangyari po, basta't may balita, kino-cross-check po namin, vina-validate po namin lahat ng mga balitang natatanggap namin via social media po ng mga kababayan natin o yung mga nagpapadala ho ng mga balita sa mga community leaders po. Nagpapadala sila sa amin via our chat groups, our channels po. Sa Facebook din po, telephone call, lahat ho yan, vinivet po namin just to make sure na we get the right information. And we go to the people that are affected sa mga lokasyon po na apektado. Pinupuntahan po namin. Sa ngayon po makikita ninyo sa screen, ito po yung grupo ng mga hotel workers po na apektado nung nakarang araw lang nagkaroon po ng dito sa Central Tel Aviv. Natamaan po yung hotel na kung saan sila nagtatrabaho. Buti na lang ho, meron isang kababayan natin dyan, may presence of mind na sinara ho yung door ng bomb shelter nila. Kung hindi ho niya ginawa yon, apektado ho yung lahat ng nakikita nyo dyan sa litrato. Pero dahil nasara ho yung bomb shelter, they're all safe, no? Wala silang sugat. Ito ho, yung particular na picture na pinapakita po ninyo. Opo, good to know ma'am. Magandang balita po yan sa sinasabi niyo po sa amin ngayon. Pero gaano na po bang karaming mga Pilipino ang nakikipag-ugnayan po sa inyo at nangihingi po ng assistance, ma'am? Sa ngayon, yung iba-ibang klaseng assistance kasi ang mga lumalapit sa amin. So, sa ngayon, meron kaming, up to today, may 7 cases kami na injured. No? Doon sa 7, 5 na po yung discharged. Yung may isa po na critical, may isang moderately critical. Lahat po yan nabisita natin, napuntahan, nakausap na po. Yung sa critical, actually kahapon ho, nagkaroon siya ng surgery at nasa ICU pa rin ho siya dahil mag-undergo siya ng panibagong surgery pa kasi bagsak ho yung kanyang left lung, tapos pati yung bronchial tubes na apektado, yung kanyang ribs. So, she will have to undergo a series of operations po para gumaling siya. Opo. Meron din ho na isa yung moderately. Go ahead ma'am, go ahead po. Yung isa kasi ho yung isa ho moderately critical po. Actually tapos na po siyang naoperahan. So she's undergoing post-operation recovery po. Ang problema na lang hindi ho natin alam kung ano ang impact nito after sa kanya, no. So baka may reduced mobility po siya. Ma'am, pagkaganyan po yung ating mga Pilipino, sabi niyo nga po yung iba nakalabas na po ng ospital, may critical, may moderate critical po. Bukod po sa ginagawa yung ayuda sa kanila, tulong sa kanila, meron po ba tayong nakukuha naman na tulong mula sa Israel? Pagkaganyan po mga sitwasyon, ma'am? Okay. For example ho, itong mga medical cases na to, lahat ho, sagot ho ng Israeli government. Ngayon, depende ho sa gravity ng sitwasyon, meron pa silang mga pensyon, no, depende ho sa sitwasyon. They will allocate specifically based on dun sa condition ng tao. Tapos dun ho sa mga tirahan, nag-offer po ang Israel government na i-relocate po sila.
Opo. Ma'am, kayo po dyan, sa kalagayan niyo po sa embahada, ma'am, halimbawa magkaroon nga ng missile attack, alam po, malapit po ba kayo sa mga bomb shelter din, ma'am? Para sa inyo pong kaligtasan din Dito po? po sa embassy. Dito sa embassy ho, ang basement po namin, yan na rin po ang ginagamit naming bomb shelter. Nagkukumpul-kumpul lang kami po sa pinaka-sentro po ng building ng embassy. Pero kahit na ganun pa man po, may isang instance po nung na-atake po yung hotel kung saan yung mga 18 natin na mga hotel workers na apektado. Dama po namin yung aftershock nung mismong impact ng missile. Sana lang po, ma'am, kung sakasakali po bang wag naman sana na umigting pa yung sitwasyon dyan na hindi magiging paborable sa ating mga kababayan, ano po ang nakalatag nyo ng plano po, ma'am? Paano sila magkakaroon ng repatriation o repatriation po makabalik dito sa Pilipinas po, ma'am? Actually po today, nag-deploy po tayo ng team na chinek po yung mga ibang border na malapit dito sa Jordan. So chinek po natin nun at yung mga yon, at actually yung isang grupo po na inorganize po ng Ministry of Foreign Affairs mismo ng Israel, yung grupo po ng Mashav, 21 po sila nakatao. They were able to cross through the border po ng Jordan. So nandoon na po sila sa Amman, and ito po yung test case natin, no? So sunod-sunod na po na pwede po natin possibly na gamitin tong ruta na to. Siyempre ho, ito po ay maaari lamang we can only be successful ho in coordination with our embassy po sa Amman, kasi they need to work out yung mga entry permits po for the delegation. Gayon pa man din, we're also exploring po yung via Egypt, yung border crossing ng Egypt. Kasi kanina ho kausap ko yung mga ambassadors po ng mga iba-ibang bansa. Meron na ho rin sumubok na mag-cross over dun sa sa via Egypt. So kwento rin po nila na successful din naman po yung crossing doon. So these are several options po. Right now I see 3 options po for the border crossing. Alright. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa panayam na ito, ma'am. At ang aming pong panalangin ay para po sa inyo at sa ating pong mga kababayan dyan sa Israel. Maraming po. Yan po si Israel Ambassador Eileen Mendiola. Samantala, naghahanap na ng paraan ng pamahalaan kung paano may uwi ang mga Pilipino na stranded sa Israel at Iran dahil sa umiiral na tensyon sa dalawang bansa. Bilang sa mga tinutulungang makabalik ng Pilipinas ang ilang opisyal ng pamahalaan na naipit sa gulo. Ito ang balita ni JP Nunez. Walang kongresistang stranded sa Israel. Ito ang ipinahayag ni Attorney Princess Abante, tagapagsalita ng House of Representatives, matapos maiulat ng Department of Foreign Affairs o DFA na may tinutulungan silang Philippine government officials na nasa Israel para makabalik ng Pilipinas. Dumadalo umano ang ilang mayor, vice mayor, congressman at 2 regional director sa isang short course sa Israel. Sa pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Pero ganun pa man, sa pagkakaalam ko, walang members ng 19th Congress ang nasa Israel ngayon. Kinumpirma naman ni House Secretary General Reginald Velasco na may 2 kongresistang hindi na itinuloy ang plano sanang pagbiyahe sa Israel. Gayunman, patuloy pa rin ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Kamara sa DFA para matiyak na napoprotektahan ang sinumang kababayan sa Israel, may posisyon man o wala sa pamahalaan. Nauna nang sinabi ng DFA na mayroong 17 government officials ang naipit ng gulo sa Israel, kabilang ang 9 na mayor, 4 na vice mayor, 2 party list representatives at 2 regional directors. Samantala, inaasahang makakauwi na ng Pilipinas sa Sabado, June 21 ang ilang government official ng Pilipinas, kabilang na ang ilang opisyal ng Department of Agriculture na kasama sa delegation sa Israel.
Ito'y matapos na mas stranded dahil sa matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na nagbunsod sa pagsasarado ng airspace dahil sa patuloy na pagsalakay ng Iran. Ayun na nga, medyo nakakatakot na. Nalaman ko, pinakita na yung mga picture na yung mga hotel nila binomba. So, we try to find ways to get them out. The option that they took is land trip to Jordan. Then from Jordan, fly out sila to Qatar and back to Manila. Ayon sa kalihim, nakarating na kagabi sa Jordan ang mga ito. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa DFA para asistehan ang mga Filipino officials na naipit sa gulo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang House of Representatives na wala ng iba pang magiging balakid sa impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte. Sa gitna naman ng palitan ng sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng issue, patuloy sa paghahanda ang House Prosecution Panel para mailahad ang pinakamatitibay na ebidensya laban sa Vice Presidente oras na magsimula ang paglilitis. Ito ang balita ni Rosalie Cos. There shouldn't be further delays because the Constitution stated that the trial should proceed forthwith. The Filipino public is watching us and dapat gampanan natin ang ating trabaho ayon sa sinumpaan natin sa mamamayan at sa batas. Hindi nawawala ng pag-asa ang House of Representatives na matutuloy din ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng pagkakaantala sa impeachment proceedings, kabilang na ang kautusan ng Senate Impeachment Court sa Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, wala na dapat iba yung antala sa proseso ng impeachment dahil ang nakasaad sa konstitusyon ay forthwith proceed o isagawa agad ang paglilitis. Action speaks louder than words, no? Siguro nakita naman natin yung mga nangyari sa mga huling araw tungkol sa ko-convene ng impeachment court. But yung katulad nga ng sinabi ni Presidente, we want the impeachment process to just continue. Naninindigan din itong wala saligang batas ang hininging requirements sa House Prosecution Panel kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. Sa gitna naman ang ingay at palitan ng mga pahayag ng Kamara at Senado kaugnay ng issue, nakatuon ang pansin ng House Prosecution Panel sa paghahanda para sa nakaambang paglilitis sa Vice Presidente. Partikular na ang paglalahad ng pinakamatitibay na ebidensya laban kay VP Sara. Ginawa ng tagapagsalita ng House of Representatives ang pahayag matapos sabihin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sa gitna ng mga antala sa impeachment proceedings, tila ayaw humarap ni VP Sara sa paglilitis. Gayun din, parang ayaw din umano ng Senadong magsagawa ng impeachment trial. We will focus on our role in the impeachment process. As much as we want impartiality from senator judges, we would also want to exercise impartiality in prosecuting and conducting our role in the impeachment trial. Naharap si VP Sara sa mga aligasyon ng pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan na ng Senate Impeachment Court na kukwestiyonin ng defense lawyers si Vice President Sara Duterte ang jurisdiction nila sa kaso nito. Sa kabila ito ng pagtugon ng defense team sa summons sa impeachment at pagsusumite ng listahan ng mga abogado ng pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Isa po yun sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po ad cotelem. Ang ad cotelem po ibig sabihin sa mga abogado, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, pina-file lamang namin to comply at saka for para hindi namin ma-waive yung aming mga dapat gawin. Kukwestiyonin ang jurisdiction
Ito ang inaasahang susunod na gagawin ng defense lawyers ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Paliwanag ni Atty. Reggie Tongol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, may kinalaman ito sa petisyon na inihain ng Vice Presidente sa Korte Suprema. Partikular ito sa pagkwestiyon ng kampo ni VP Duterte kaugnay sa pagpapatuloy ng impeachment case laban sa kanya. Isa yun sa mga issues niya. So ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong i-decidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila mabaliwala yung kanilang inihaing petisyon at hindi rin nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court. Ayon pa sa impeachment court spokesperson, ang pagsusumite ng formal na entry of appearance ay senyales ng kooperasyon ng pangalawang Pangulo sa summons na inilabas ng impeachment court. Ngunit hindi anya ito para sagutin ang mga reklamo sa kanya na nakasaad sa Articles of Impeachment. Sa halip, mataas anya ang posibilidad na maghain ng defense panel ng mosyon kaugnay ng ad cautelam appearance na kanilang naunang inihain. Yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cautelam appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cautelam sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Ka-questionin ang jurisdiction. Inaasahan ng impeachment court na hanggang sa susunod na linggo ay maghahain ng mosyon ang defense lawyers ni Vice President Sara Duterte upang questionin ang jurisdiksyon ng naturang korte para tuluyang ipadismiss ang kaso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pa sa presentasyon ng ebidensya kundi nasa preliminaries pa rin ang proseso ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sagot ng Senate Impeachment Court spokesperson kaugnay ng payo ni dating Senator Juan Ponce Enrile sa senator judges na manahimik o keep quiet. Para kay Attorney Reggie Tongol, pinahihintulutan pa sa ngayon ang pagsasalita ng mga saloobin ng mga senador na tumatayong impeachment judge. Sa ganitong paraan din anya ay mapagdidiskusyonan ng mga interpretasyon ng Senado, constitutionalists at legal framers ang mga malalabo na hakbang na impeachment court. I think for the meantime po, hinahayaan nga po yung malayang paglalayag ng mga opinion ng mga senator judges kasi wala pa po tayo doon sa merito ng kaso. Very welcome naman para sa impeachment court ang komento ni former Senator Enrile na improper at unparliamentary ang pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Ngunit iginiit ni Tongol na dapat irespeto ang collective wisdom ng impeachment court at dumulog sa Korte Suprema kung hindi pa rin sang-ayon sa boto ng mayorya. Dapat irespeto ni Vice President Sara Duterte ang budget process ayon kay House of Representatives spokesperson Atty. Princess Abante. Kasama na niya dito ang pag-aaral sa proposed budget na isang congressional authority. Dapat anya na kilalanin ni VP Sara ang responsibilidad ng Kamara na suriin ang paggamit ng pondo na ilalaan sa opisina ng pangalawang Pangulo. Kailangan din ma-justify ni VP Sara ang laman ng kanyang nire-request na budget. Nauna nang sinabi ni VP Sara na magre-request ang OVP ng kaparehong budget na 733 million pesos para sa fiscal year 2026. Tapos na ang operahan kaninang umaga si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, sa ngayon ay naghihintay na lang sila ng discharge order para maibalik sa kulungan ng dating kongresista. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang buong hanay po ng PGMP nangako sa ating publiko that we will treat all PDL equally. Wala ho tayong VIP treatment and we assure the safety, safekeeping, and development of our persons deprived of liberty under our care.
Bandang alas 5 ng umaga kanina nang sumailalim sa appendectomy o operasyon para alisin ang appendix si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ito'y matapos ang naranasang matinding pananakit ng sikmura na nagsimula noong Lunes ng gabi. At the same time, nung nag-start na din yung monitoring ng ating BJMP physician, bandang early morning po, nung hindi po talaga kaya na yung sakit at hindi tumatalab yung gamot, minabuti na po ng ating physician na i-endorse siya to the nearest government hospital. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent J. Rex Bustanera, sinunod nila ang mga protocol upang matiyak ang kaligtasan ng dating kongresista. So kailangan po may nakaset up na security sa paligid ng hospital, at the same time 24/7 custodial personnel nakasama niya sa kanyang hospital room. Sinabi pa ng tagapagsalita ng BJMP na nabigyan nila ng impormasyon ang mga korte na may hawak sa kaso ni Teves patungkol sa kalagayan nito. Kasi ho ito ay walang court order dahil emergency case po. So nag-inform na tayo sa court, and kung kailangan pa po ng further stay sa hospital, of course we will follow the medical advice at iimpormahan din po namin ng korte. Bukod naman sa isinagawang operasyon, hiniling na rin ng kampo ni Teves na maisailalim sa medical check-up ang iba pa nitong karamdaman. May mga pinatitignan na rin po kaming mga pre-existing conditions such as yung asthma niya at yung kanyang puso. Since nandiyan na rin po naman, hindi na naman po makakadagdag sa araw, nagpa-work up na rin po siya para isang gawaan na lang po. Tiniyak naman ng BJMP na oras na mabigyan ng clearance at discharge order ng mga doktor si Teves ay ibabalik agad ito sa Kambagong Diwa kung saan siya nakakulong. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na may natanggap umanong impormasyon si Justice Secretary Crispin Remulla na denied o hindi pinagbigyan ang aplikasyon ni Attorney Harry Roque para sa asylum sa the Netherlands. Ayon kay Secretary Remulla, sa Germany umano ngayon nag-a-apply ng asylum ang dating palace official. Hihintayin muna ng DOJ na maging pinalang application for asylum ni Roque. Posibleng maharap din naman sa extradition ng dating opisyal, lalo na at may motion na sa korte ang DOJ upang kanselahin ang kanyang pasaporte. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands, kaya nasa Germany na pagbibigay dito kung sa pakasaka ko. Tayo natin. Basta tanong yan, pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Baka hindi na kailangan kasi kakasin naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien niya, ay pwede nang kunin ng Interpol. Samantala, itinanggi naman ni Roque na denied ang kanyang asylum application. Gaya ng pagtanggi nito sa sinabi ni Secretary Remulla na mayroon siyang maraming passport. Anya, ang kanyang pagpunta sa Germany ay una nang nakaplano kasama ang vlogger na si Maharlika matapos silang maimbitahan ng Filipino community. Sugatan ng isang babae nang mahulog ito sa sinasakyang motorsiklo sa Butuan City. Agad naman itong nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Evelyn Sikat. Why nainin mo dali sir? Isa lang. Ay, kung motor sir, tapos ang nakita doon na rin siya sa niya, kapag na makabangga sa isang Nahulog ang isang babaeng nakaangkas sa motorsiklo matapos mabangga ang sinasakyan nito sa isa pang motorsiklo. Nangyari ang aksidente sa intersection ng GC Aquino Avenue, corner Jose Rosales Avenue, Barangay Imadihas, Butuan City, pasado alas 10 ng gabi, June 16. Ayon sa inisyal na impormasyon, pauwi na sana ang biktima sa tinutuluyang boarding house sa Barangay Obrero nang mangyari ang aksidente. Habang paliko ang motorsiklo pakaliwa sa traffic light, bigla itong nabangga ng isa pang motorsiklo na nagmula sa kanilang likuran. Nadatna ng UNTV News and Rescue Team ang 22 anyos na pasyente na nakahiga ng patagilid sa kalsada. Good evening, UNTV Responder Met, bakit ka na mo? Amin sa dapit na hitabo. Very good. Asa man nakadasmag?
Sa lakas ng impact ng pagkakahulog ng babae, nagtamo ito ng mga sugat at pananakit sa kaliwang siko at balakang. Kami gibasa karon, ma'am. Ma'am, maalasan mo na eh. Kini lang. Maalasan mo, dili kay sakit. Kung ako ang sahon gamay ha, kung kaya ba ha, pagsulti kong sakit ha. Kaya ma'am, kaya? Agad namang nagbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team sa babae at inihatid sa Butuan Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, tumakas ang motorcycle rider na nakabanggaan ng mga biktima. Evelyn Sikat, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot ng pakikiramay sina Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara sa mga naiwang kaanak ng binaril na House employee noong linggo sa Quezon City. Kasabay nito, binigyan din ng pagkilala ng House Leader si Director Mauricio Mori Pulhien sa ginawang serbisyo sa publiko. Umapela na sa mga otoridad ang House Speaker para sa mabilis na investigasyon at pagpapanagot sa nasa likod ng krimen. Hiniling na ni Speaker Martin sa mga authorities to ensure na talaga maimbestigahan at mabigyan ng hustisya ang pamilya as soon as possible. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahayag ng pagkadismaya sa resulta ng K-12 program. Naniniwala rin ang Pangulo na napabayaan ng nakalipas na administrasyon ang edukasyon sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala naman naging advantage, hindi rin nakukuha sa trabaho. So that's his frustration and that's also my frustration. So we'll see what the Congress will do. Walang bentahe para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawa reforma sa edukasyon sa bansa, partikular na ang pagdaragdag ng senior high school curriculum sa ilalim ng K-12 program. Gaya ni Senator Jinggoy Estrada, nagpahayag rin ng pagkadismaya ang Pangulo sa programa dahil hindi nito nakamit ang kanyang pinakalayunin na agad na makakakuha ng trabaho ang isang estudyanteng nagtapos sa ilalim ng naturang bagong curriculum. Sa ngayon, ayon kay Pangulong Marcos, nakikipagtulungan na ang kanyang administrasyon sa pribadong sektor upang mapabuti ang education system ng bansa. Basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, hanggang pagandahin natin ang husto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig, mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Ipapaubayan na lamang ng Pangulo sa Kongreso ang magiging aksyon sa K-12 program na binuo ng isang batas. Sa kanya rin podcast, naniniwala si PBBM na napabayaan ang estado ng edukasyon sa bansa. Patunayan niya nito ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings, gayon din ang mga lumang school buildings na hanggang ngayon ay pinagtsatsagaan pa rin gamitin. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Kanina, ininspeksyon ng Pangulo ang nasunog na lumang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magtayo na ng bago. Ayon sa Pangulo, kailangang inspeksyonin rin na mabuti ang iba pang eskwelahan, lalo na ang linya ng kuryente kung may problema upang maiwasan ang sunog. Now, we must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga syempre yung mga structure dito, kaya kailangan talagang gibayin. Buti lang hindi inabot yung katabi ng building. Samantala, tiniyak naman ni Department of Education Secretary Sani Angara na nagbigay na sila ng kapalit ng mga nasunog na computer set sa paaralan, bukod sa nauna nang naiabot ng mga tulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aminado ang Department of Education na marami pa ring problema ang sektor ng edukasyon sa bansa.
Bukod sa kakulangan ng silid-aralan, suliranin din ng kagawaran ang mababang antas ng pagbasa at pag-unawa ng mga estudyante. Ilan lamang ito sa mga pangunahing tinututukang resolbahin ng DepEd. Ito ang balita ni Jedne Resina. People are not learning at the right level. Students are not learning at the right level. So that's yun ang ni-refer ng UNICEF, di ba? Kaya tinawag nilang crisis kasi nga nakita nila yung mga bata behind sila sa grade level nila. Kaya nag-implement tayo ng summer program, sinabi ni Presidente, mag-focus tayo sa basics. Matagal ng issue ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, malalim na ang suliranin sa sistema ng edukasyon. Kasama na rito ang malaking problema sa kakayahan sa pagbasa at pag-unawa ng mga mag-aaral sa bansa. Ayon sa kalihim, ang mga datos ay nagpapakita na marami sa mga estudyante ang hindi umaabot sa tamang antas ng pagkatuto para sa kanilang edad at baitang. Binigyang diin ni Secretary Angara na ang direktang gabay at pagtuturo ng guro ay nananatiling susi sa epektibong pagkatuto ng isang bata. May mga bata na hindi pa marunong magbasa, nasa bahay lang sila, hindi nila kasama yung teacher. So, paano sila matututo magbasa? Binigyan lang ng papeles. Hindi sila matututo dahil hindi nga sila marunong magbasa. Bibigyan mo ng papeles, hindi nabibisita ng teacher. Ngunit para tuluyang matugunan ang krisis na ito, mahalaga ang papel ng pagkakaroon ng sapat na pondo. Kaya mariing iginiit ni Secretary Angara ang pangangailangan ng karagdagang alokasyon para sa sektor ng edukasyon. Yung budget ho galing sa Kongreso yon. So baka dapat sa kanila tanungin dahil kami nabawasan kami ng budget itong huling taon, di ba? So sana kung kami tatanungin, syempre mas gusto namin madagdagan yung budget namin. Dahil sa kailangan namin ng budget sa classroom, kailangan namin ng budget sa panibagong teacher, kailangan namin ng budget sa repairs. So sana lahat ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno nakafocus sa problema. Sa kabila ng mga hamon, hindi nawawala ng pag-asa ang mga paaralan at mga magulang. Gaya sa Esteban Abada Elementary School, kung saan ayon sa kanilang punong guro na si Janice Palaran, puspusan ang paghahanap nila ng solusyon upang matulungan ang bawat mag-aaral. Tuloy-tuloy yung mga intervention, remediation na ginagawa ng mga teachers. Tapos last summer, nag-conduct din kami ng mga summer reading program para matulungan yung mga batang hindi nakakabasa. Kasi gusto namin, pagdating nila ng next grade level ready talaga sila. Malaki rin ang papel ng mga magulang sa pagtutok sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kaya si May Tomines ginagamit ang bawat pagkakataon upang suportahan ang kanyang anak. After kasi ng kinder niya moving up, nagkaroon ng reading tutorial sa library. So, tinake advantage namin yun. So, yung mga ganong advantages, yung mga ganong libreng tutorial sa mga estudyante, mino-maximize namin yun. So, in-enroll ko siya doon for assessment. So, during bakasyon, nakakip up nga siya sa pagbabasa. Sa ngayon, patuloy ang DepEd sa paggawa ng mga paraan upang matugunan ang learning crisis na kinakaharap ng sektor ng edukasyon sa bansa. Hiling din ng kagawaran ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno nang masiguro ang kapakanan ng bawat batang Pilipino. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si US President Donald Trump ng unconditional surrender mula sa Iran habang nagpapatuloy ang airstrikes sa pagitan ng Israel at Iran. 10 ballistic missiles mula Iran ang pinakawalan patungong Israel, ngunit karamihan ay na-intercept. Pinatay ng Israel ang ilang pangunahing military advisor ni Ayatollah Khamenei dahilan upang humina ang seguridad ng pamahalaan ng Iran. Sa kanyang expose, binigyan diin ni Trump na hindi pa nila target patayin si Khamenei sa ngayon, ngunit lumiliit na ang pasensya nila. Samantala, nanindigan ng Israel na hindi sila hihinto hanggat hindi napipigil ang programang nuklear ng Iran. Ilang flights patungong Bali sa Indonesia ang kinansela dahil sa pagputok ng Mount Lewotobi, Laki-Laki sa silangang bahagi ng bansa. Ang bulkan na matatagpuan sa isla ng Flores ay nagbuga kamakailan ng ash tower na aabot sa 11 kilometro ang taas.
Bagaman walang naitalang casualty sa pagsabog, inilagay ng pamahalaan sa highest alert level ang sitwasyon sa paligid ng bulkan. Ilan sa mga nagkansela ng kanilang flights patungo sa tourist area ng Bali, ang Air India, Air New Zealand, Jetstar, Juneyao Airlines, Singapore Airlines at Virgin Australia. Inanunsyo ng Meta ang isang bagong pulisiya na may kinalaman sa mga video na i-upload sa social networking app na Facebook. Plano ng social media giant na i-classify na lamang na Reels ang mga bagong upload na videos upang maging simple ang proseso para sa mga publisher. Batay sa bagong polisiya, alisin na ang length at format restrictions sa Reels. Papalitan na rin ng kumpanya ang video tab sa Facebook ng Reels tab. Ayon sa kumpanya, magkakaroon din ng access ang mga users sa mga bagong creative tools ng Facebook oras na maipatupad ang mga pagbago. Sa gitna ng paglaganap ng Generated Artificial Intelligence o AI sa social media, nangangambang ilang Pinoy sa maaaring kontribusyon nito sa fake news. Tiniyak naman ng Department of Information and Communications Technology na pananagutin nila sa batas ang mga nagpapakalat ng fake news online. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. May pangangamba rin po kasi maraming taong pwedeng mapahamak. Maraming maniniwala sa fake kesa dun sa original, ganun po. Mas paniniwalaan nila yung fake kesa sa original. Matagal ng social media user si Mitch, ngunit nito anyang mga nakaraang pagkakataon, napapansin niya ang pagdami ng mga video na gawa pala ng generative AI o artificial intelligence. Anya, may pagkakataon pa na kailangan niyang kumbinsihin ang ilan niyang kaanak na peke ang napapanood ng mga ito online. Si Edmark naman madalas makapanood ng mga AI-generated video na may kinalaman sa politika, gera at iba pang napapanahong issue sa bansa. Siguro pagka hindi ka observant na tao, madali kang maloloko. Kung hindi mo hanapin yung pinaka-source, madali ka pong maloloko. Pwede naman baguhin yung boses, pwede baguhin yung mukha ng tao na nagsasalita kahit hindi naman siya. Kaya magiging malaki impact. Ayon kay Mitch at Edmark, kung patuloy na dadami ang mga ganitong klase ng video na nagsusulputan sa social media, baka mas marami pa ang mapaniwala ng mga ito. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, patuloy sila sa mga aksyon upang sugpuin ang mga fake news peddler, lalo na ang gumagamit ng artificial intelligence o AI. What CICC will do is actively search for these people, analyze yung data at ipasa sa mga law enforcement natin para solido na ho yung kaso pagdating ho sa apprehension, prosecution, and hopefully a conviction would be had. Kumpiyansa naman ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa kapasidad ng kagawaran, lalo na anya, at mas advanced na ang kanilang tools upang makadetect ng AI content. Kaya siguro magsilbi na rin itong babala yung sa mga nagpapalaganap ng fake news. Yung mga current laws natin, kaya na ho nating magparusa sa inyo. Paano pa kaya pag clarify na ng ating ating mga namumuno sa legislatura yung pananagutan nyo? Tiniyak rin ng DICT, CICC na nakikipagtulungan na sila sa technology company na Meta upang mag-review ng mga content na maaaring maging source ng mga maling impormasyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Babala sa mga mahihilig sa murang cosmetic enhancements. Arestado na mga kawani ng Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang Vietnamese national sa Makati. Ayon sa CIDG, ang dalawang dayuhan ay nasa bansa at nagpapanggap na mga cosmetic doctor. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi po sila doktor, hindi rin sila medical technologist o whatever. Siguro magaling lang silang mag-operate ng yung mga magpapanose lift at saka yung South Korean filler na pag-alaman ko na yun pala yung parang collagen na ini-inject
sa kung anong part ng para magmukhang maganda or lalong gaganda yung isang tao. Huli sa akto ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ang dalawang Vietnamese national habang nagsasagawa ng procedure sa mukha ng kanyang pasyente. Ayon kay CIDG NCR Chief, Police Colonel Marlon Kimno, nagpapanggap ang dalawang dayuhan na cosmetic doctor at nag-aalok ng serbisyo online. Nose lift at collagen filler umano ang ilan sa ginagawa ng mga ito sa halagang 22,000 pesos. Engage into illegal medical practice. Illegal medical practice dahil hindi po sila doktor at wala po silang permit. Karamihan sa mga kliyente nila ay mga babae. Sinabi ni Colonel Kimno, isinagawa nila ang entrapment operations matapos na magsumbong sa kanila ang isang biktima na nagpagawa ng nose lift sa mga suspect. May isang complainant tayo na dumulog sa atin dahil inireklamo niya na yung una niyang pinagawa sa ilong niya ay hindi daw maganda yung resulta. Wala naman daw, hindi daw maganda yung resulta kaya sinumbong niya sa atin. Agad dinakip natin yung dalawang Vietnamese. Ang dalawang suspect ay mahaharap sa kaso at maaaring makulong ng 6 na buwan pataas. Yung violation ng Republic Act 4224 ng Medical Act of the Philippines, yun yung nagpa-practice ka ng mga procedure na hindi ka naman doktor, wala kang lisensya. Yung clinic din nila ay nasa ground floor ng condominium residences. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang PNP-CIDG sa Bureau of Immigration upang malaman kung may sapat na dokumento ang mga ito para manatili sa bansa. Nagpapadala tayo ng letter sa immigration to determine their documents regarding sa trabaho nila, kung meron ba silang permit to work at saka yung passport nila at saka yung other documents regarding sa pagiging yung paglagi nila dito sa Pilipinas. Payo ng CIDG-CR sa mga beauty conscious, kapag mura ay magduda at siguruhin na lehitimo ang mga doktor at cosmetic surgeon upang hindi madisgrasya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng resolusyon ang Department of Justice o DOJ sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Anson Ke. Ayon sa DOJ, nakita ng matibay na batayan upang kasuhan ng kidnapping with homicide ang pangunahing suspect na si Gong Wen alias Kelly. Hindi naman kasama sa pinakakasuhan ang anak ng biktima na si Alvin dahil sa kawalan umano ng ebidensya. Samantala, ang 3 pang respondents ay ibinalik sa PNP Anti-Cybercrime Group upang magsagawa pa ng malalim na investigasyon kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act. Kinansila ng Commission on Elections sa COMELEC 2nd Division ang rehistro ng Duterte Youth Party List. Nag-ugat ito sa kaso na inihain sa grupo noong 2019 ng ilang youth leaders. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi pa pinal ang desisyon dahil maaari pang maghain ng apela ang grupo sa komisyon hanggang sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Dante Ambento. By a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Sa botong 2-1, nagpasya ang 2nd Division ng Commission on Elections o COMELEC na kansilahin ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa inilabas na desisyon, sinabi ng COMELEC 2nd Division na void ab initio o walang bisa mula pa sa simula ang rehistro ng grupo. Paliwanag ng komisyon, bigo ang naturang party list na sumunod sa jurisdictional requirements, partikular ng publication at pagsasagawa ng pagdinig sa kanilang aplikasyon. Sa ilalim ng rules ng COMELEC, kailangan ng publication sa 2 pahayag
pinapayagan ng isang nag-a-apply na sumali sa party list elections. Kasama rito ang listahan ng mga nominee na dapat isa sa publiko. Yung kawalan ng publication, kawalan ng hearing, non-compliance do sa mga requirements na hinihingi mismo ng COMELEC Resolution 9366. Yan yung guidelines sa pag-accredit ng mga party list. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi pa pinal ang desisyon ng kanilang dibisyon. Maaari pang maghain ng motion for reconsideration ng Duterte Youth sa loob ng 5 araw mula nang mailabas ang desisyon. Pwede rin anya na balik na rin ng COMELEC and Bank ang desisyon ng Second Division. Meron pa naman din na remedyo, yung naturang party list, pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan ng Commission and Bank. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. Kahit naman napagtibayin pa ng Commission and Bank ang desisyon ng kanilang dibisyon na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth, maaari pa rin makarating hanggang dito sa Korte Suprema ang kaso. Kaya naman masyado pa anyang maaga sa ngayon na sabihing hindi makakaupo sa pwesto ang grupo. Nakakuha ang Duterte Youth ng mahigit 2.3 milyon na boto noong nakaraang halalan o 3 pwesto sa Kamara para sa 20th Congress. Samantala, wala pang tugon ang Duterte Youth sa hinihinging reaksyon ng UNTV News sa isyung ito. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na ang konstruksyon ng mga flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa sa gitna ng banta ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, marami na rin nagawang proyekto ang Department of Public Works and Highways na makatutulong upang maiwasan ang matinding pagbaha sa ilang mga lugar. Sinabi naman po at siniguro ni DPWH Secretary Bonoan na sinisimulan po nila ang pag-construct itong mga projects po para sa flood control at matagal na po kasi itong direktiba ng Pangulo. At marami na rin po sila nagawa at natapos na mga proyekto para po maibsan ang problema sa baha. Nandito na po ang nagawa na po nila yung 2,339.73 square meter concrete slope protection sa kahabaan ng Bagak Mariveles Road in Batasan. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, buo na rin ang master plan ng ahensya para sa 18 major river basins. Sa kabila nito, ayon sa Malacanang, hindi pa rin naman matitiyak na 100% na agad na mababawasan ang pagbaha pero patuloy pa rin anya ang pagsisikap ng DPWH upang maibsan ang problema. Isang ordinansa ang ipinatutupad sa Baguio City kung saan pwede kang magmulta o makulong dahil sa lamok. Ipinasa ito bilang bahagi ng anti-dengue campaign ng lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. So imagine makukulong ka dahil lang sa hindi ka tumupad sa mga tungkulin para ma-prevent ang growth of mosquitoes and other insects or other species that can cause illness in the community. Dahil panahon na ng tag-ulan, muling ipinaalala ng City Health Services Office o CHSO sa publiko ang ordinansa kung saan maaaring magmulta o makulong dahil sa lamok. Sa ilalim ng ordinansa bilang 10 serye ng taong 2025, bumuo ang lungsod ng Task Force Dengue na mag-iikot sa mga lugar sa syudad. Sino mang makitaan ng breeding site ng lamok gaya ng mga nakatiwangwang na maimbakan ng tubig na pinamahayan na ng mga kitikiti sa kanilang bahay, establishmento o lugar ay papatawan ng parusa. 1,000 pisong multa at 3 araw na community service para sa unang paglabag. 2,000 na multa naman at 3 araw na community service sa ikalawang paglabag. Habang sa pangatlo at sunod-sunod na paglabag, 3,000 na multa at posibleng pagbawi ng permit sa negosyo at 2 araw na pagkakakulong depende sa magiging pasya ng hukuman. Sa ordinance natin na-approve na. The barangay is supposed to be the one now responsible for imposing the provisions.
Tapos the barangay can impose the penalties now. Si Aling Joanne na 3 anak na ang nagkakasakit ng dengue, hindi lang doble o triple ang pag-iingat na ginagawa. Nilinis na niyang mga posibleng pangitlugan ng lamok sa kanilang bahay. Sinisiguro din niyang may takip ang maimbakan nila ng tubig. Pag nagpasahod man ako ng ulan, ang ginagawa ko, nilalagay ko sa mga container na may takip. Hindi ko iniiwan na nakabukas siya. Kasi doon siya nag-i-start eh. Kasi yung 3 anak ko na dengue na lahat yan. Payo naman ng DOH Cordillera sa mga residente, lalo na sa mga mag-aaral, magsuot ng long sleeves sa pagpasok sa eskwela. Sakaling makaramdam ng sintomas ng dengue gaya ng mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal at pagsusuka, ay huwag nang mag-atubiling magpunta sa pinakamalapit na health facilities o pagamutan. Lagi rin isaalang-alang ang 5S strategy, ang search and destroy, seek early consultation, secure self-protection, sustain vector control measure at sustain hydration. Maging ang 40s kontra dengue, gaya ng taob, taktak, tuyo at takip. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadismaya sa incoming Cebu Governor Pam Paricuatro sa direktiba ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia na magtalaga ng trust funds ilang linggo bago ito bumaba sa pwesto. Humingi naman ng public apology ang isang siklista sa Lapu-Lapu City, Cebu matapos mag-viral dahil sa peligrosong stunt ng pagsalubong sa isang truck. At sa Tuguegarao City, idinaos ang kauna-unahang bridge making competition sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cebu, nadismaya si incoming Cebu Governor Pam Paricuatro sa umano'y pagmanipula ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia sa pondo ng kanilang lalawigan dahil sa paglikha ng trust fund ilang linggo bago ang opisyal nilang pagpapalit. Tinawag ni Paricuatro na pananabutahe at abuse of power ang ginawa ni Garcia na tangka umanong pigilan ang abilidad ng papalit na administrasyon. Bilang bagong gobernador anya ng Cebu, titiyakin niyang mare-revoke ang anumang illegal o questionabling probisyon sa memorandum na inilabas ni Garcia. Batay sa Memorandum 36-2025 na inilabas ni Garcia, inatasan nito ang Provincial Treasurer na lumikha ng mga trust fund. Layo nito na paglaanan ng pondo ang mga pangmatagalang proyekto sa buong lalawigan. Sa Lapu-Lapu City, humingi ng public apology ang isang siklista matapos itong mag-viral dahil sa peligrosong stunt sa kalsada. Batay sa video na ibinahagi ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Chan, sinalubong ng siklista ang isang truck sa kabilang kalsada tsaka ito biglang umiwas. Ayon sa alkalde, dapat sumunod sa batas ang mga nagbibisikleta. Kanina, kapwa humarap ang siklista at representative ng truck sa Office of the Mayor kaugnay ng insidente. Ngayon, pasensya sa nabuhat ako pag itong minitabuak. Sorry kayo katong truck. Ayaw ko pa sa ilobod sa gibuhat po. O ang katong mga bikers po, ayaw sunda ang gibuhat. Kaya delikado to siya. Muna ako ang advice na ko na ayaw dito, sundan dito yung ride safe lang always. At sa Cagayan, idinaos kahapon sa Tuguegarao City ang kauna-unahang bridge building competition sa lalawigan na pinangunahan ng Cagayan Provincial Engineering Office. Dinaluhan ng nasa 40 mga kupunan mula sa malalaking universidad sa lalawigan ang naturang kompetisyon. Binigyan ng tig-15 minuto ang kada grupo para bumuo ng isang matibay na miniature bridge. Gamit nila ang mga materyales na barbecue sticks, glue gun, cutters, cutting board, mga lapis, ruler at bond paper. Layunin nito na mahasa ang talento ng mga nangangarap na maging inhinyero dahil kahalintulad ng pagbuo ng malaking tulay ang kanilang kailangang gawin sa kompetisyon. Wagi naman sa kompetisyon ang grupo ni Shem Japet Manalo, JB Butel at Princess Davy Tagalikod na mga third-year students mula sa Cagayan State University, Carig Campus.
Nakatanggap ng 20,000 pesos na premyo ang mga estudyanteng nanguna sa kompetisyon. Samantala, mandatory na rin ngayon sa Tuguegarao City ang pagkakabit ng closed-circuit television o CCTV at alarm system sa mga financial institutions at iba pang establishmento. Layo ng hakbang na ito na paigtingin pa ang seguridad sa lungsod, gayon din ang pagtala at pagresolba sa mga krimen na posibleng mangyari. Sakop ng ordinansa ang financial institutions na kinabibilangan ng mga bangko, pawn shops, money lenders, money remittance services, money changers at iba pang establishmentong may kaparehong transaksyon. Bukod sa financial institutions, dapat ding magkabit ng alarm system at CCTV ang iba pang mga business establishment. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinangkang pigilan ng mga barko ng China Coast Guard, ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels sa paghuhulog ng payaw sa bahagi ng West Philippine Sea noong Lunes, June 16. Ngunit sa kabila nito, naging matagumpay ang grupo sa kanilang misyon sa dalawang bahura na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So this is China Coast Guard 5101. Kung makikita nyo, it is once again carrying out dangerous maneuver, crossing our bow. Sinubukang pigilan ng mga Chinese Coast Guard vessels ang mga barko ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang mga bangkang pangisda ng ating mga kababayan sa Palawan sa paghuhulog ng payaw o floating aggregating device sa Hasa-Hasa at Kanduli Shoal nitong June 16. Lunes dumating ang tatlong 44-meter vessel ng PCG sa Hasa-Hasa kasama ang BRP Lapu-Lapu at MV Mamalakaya ng BFAR at ilang mangingisda. Dahil sa sama ng panahon, hindi naging madali ang paghuhulog ng mga payaw. Ang isang PCG vessel na may bow number 4403 nagpunta sa Lawak Island at dito nagsimulang ma-monitor ang presensya ng Chinese Coast Guard 21615 na sumunod sa PCG. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, nagsimulang ma-monitor ng PCG ang presensya ng 4 na CCG vessel na may bow number 5103, 5101, 21558 at 21546. Nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng PCG at CCG hanggang sa magsagawa ng dangerous maneuver ang mga barko ng Chinese Coast Guard at pilit pinaghihiwalay ang mga bangkang pangisda ng ating mga kababayan sa PCG at BFAR vessel. And then you also have this China Coast Guard 21556 na seemingly separating the Filipino fishing boats from the Coast Guard and BFAR vessel. And then you also have this China Coast Guard vessel 21558. Makikita mo na despite of the bad sea condition, pinaghihiwalay-hiwalay niya, no? Yung ating mga fishing vessels na sumusuporta ng ating pagbabagsak ng payaw. Nasa 50 hanggang 55 nautical miles lamang ang layo ng Hasa-Hasa at Kanduli Shoal sa mainland Palawan. Kaya walang dahilan ng Chinese Coast Guard para i-challenge ang mga barko ng Pilipinas sa lugar. Para sa akin, concerning siya dahil lumapit sila ng ganon, but then again, hindi naman sila naging stationary. No? But again, this is a clear violation dahil regardless whatever actions there, kung magbabagsak tayo ng payaw or whatsoever, this falls within our own sovereign rights. So wala silang dahilan para i-challenge tayo dito, i-supervise whatsoever, dahil sila mismo ang nagbabiolate ng international law for being there. Sa kabila ng panggugulo at mapanganib na maniobra ng 4 na barko ng Chinese Coast Guard, maayos at profesional na hinarap ng PCG at BFAR ang mga hamon at matagumpay na naisakatuparan ng misyon. Naihulog lahat ng 20 payaw, 11 sa Hasa-Hasa at 9 sa Kanduli Shoal. Natapos nating maibagsak ang 11 payaw noong 17 June ng gabi. So from Hasa-Hasa Shoal, nagtungo naman tayo sa Kanduli Shoal. No?
This morning, natapos na nating ibagsak ang siyam na payaw sa Kanduli Shoal. So right now we can say na ang operation natin na to is successful at the fishermen in from Palawan also expressed their commitment na papangalagaan nila at sisiguraduhin nilang monitor etong mga payaw na binagsak natin. Sabi ng PCG, sa ngayon wala pa namang naiuulat sa kanila na pinutol sa mga payaw sa Hasa-Hasa at Kanduli. Bagamat may ilang lugar sa West Philippine Sea kung saan napuputol ang mga payaw gaya sa Rosol Reef at Iroquois Reef. Ang payaw ay isang kagamitan na pang-akit at upang maipon ang mga isda sa isang partikular na lugar. Layunin ng paglalagay ng payaw na palakasin ang kabuhayan ng mga mangingisda at tulungan ang programang Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda o KBBM para sa sapat at abot-kayang supply ng isda sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sobra sa kapasidad o overloaded umano ang shuttle service ng ilang air carrier na naghahatid ng pasahero sa airport. Bunsod nito, pinaalalahanan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang air carrier na sumunod sa safety protocols ng paliparan. Ayon sa CAB, dapat siguruhing ligtas na mayahatid ang mga pasahero at airline personnel nito. Nakuna ng video ng isang netizen ang pagputok ng catenary wire ng LRT Line 1 kaninang umaga. Ito ang naging dahilan kung bakit nagpatupad ng temporary limited operations ang Light Rail Manila Corporation. Kaninang hapon, ibinahagi naman ng Department of Transportation ang video ng ginagawang pagkukumpuni ng engineering team ng LRMC sa electrical fault. Mag-aalas 6 naman ngayong gabi nang maibalik ang full operations sa LRT1. Nagsagawa ng market monitoring ang Department of Agriculture kanina sa Paco Market sa Maynila kasama ang Philippine National Police upang tutukan hindi lamang ang presyo ng mga bilihin sa merkado kung hindi pati na rin ang mga smuggled na produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., plano ng ahensya na magsagawa ng joint training sa PNP upang maging katulong ang mga ito sa pagtukoy at pagmonitor sa mga puslit na produkto na nasa merkado. Ito ang balita ni Mia Alonzo. The DA and the PNP will have parang joint training. So we will, the DA will train PNP to identify these and select para malaman ng mga ating law enforcement kung ano itsura talaga ng local sa imported and why the differences. Makikipagtulungan ng Department of Agriculture sa Philippine National Police upang mas matutukan ang posibleng smuggled products sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., plano nilang magkaroon ng training sa PNP law enforcement upang mas makilala ang pagkakaiba ng mga imported sa locally produced na produkto sa bansa. Kaninang umaga sa isinagawang joint monitoring ng DA at PNP sa Paco Market sa Maynila, nakakita ang mga ito ng ibinibentang puslit na sibuya sa isang tindahan sa palengke. Ayon sa kalihim, makikita ito sa size dahil di hamak na mas malaki ang imported kumpara sa lokal na sibuyas. Sa kasalukuyan, wala pa aniyang ipinahihintulot ang bansa na imports ng sibuyas dahil sapat naman ang supply nito kaya naman walang dapat makikitang imported na ibinibenta ngayon sa bansa. Sa pag-ikot nga natin sa palengke ngayon ay mismo tayo nakita na may mga imported onions na nakadisplay dyan. So ang gagawin po ng Philippine National Police ay imbestigahan po yan and nabanggit nga natin na top to bottom na lang from the sources. Ayon naman sa tindero ng naturang tindahan na si Mang Lito, hindi na nila nalalaman kung smuggled ang kanilang itinitinda. Kasi inaangkat lang din namin sa Divisoria po eh. Wala kasi kami nakuhang talok na local. Eh yung available yung malalaki na nga yan. Dagdag pa nito na bagamat alam niyang imported ito dahil sa size, hindi naman aniya sila aware na ito pala ay smuggled.
Ang hinihingi lang natin sa mga retailers dito is makipag-cooperate sa PNP to identify sino nagbenta sa kanila at saan ang galing. No? Tapos, of course, the PNP and the DA probably will go to kung saan yun, and iti-trace lahat yan para makita yung buong network. Samantala, ayon pa sa kalihim, sa mga susunod na magiging monitoring ng mga ito, hindi na lamang presyo ng bilihin ang kanilang imomonitor, kundi maging kung mayroong mga puslit na mga produkto na ibinibenta sa merkado. Ang ikot na to ay malaking bagay tungkol sa anti-smuggling. No, kaya nandito si General Okubo at sinama ko para umikot nga, para tignan kung may mga smuggled onions dito sa Paco Market. And siya mismo nakakita na meron talagang mga smuggled onions. Kaya naman layo na ngayon ng ahensya na isama sa magiging monitoring sa mga palengke ang pag-iinspeksyon sa mga smuggled na produkto. Pagpapaliwanag ng kalihim, hindi ito para parusahan o gipiti ng mga retailer, kundi maging katulong nila sa pagtukoy kung saan ito inaangkat o binibili upang matunton ang mga warehouse na pinagmumula nito. Actually, marami na nakasuhan. No? May mga ongoing na ipa-file na cases pa. Especially now na may 4 na kumpanya naman kami nahuli. Sa ngayon, sa ilalim muna sa testing ang mga puslit na sibuyas na nakita kanina sa naturang pamilihan. Bagamat tingin ng ahensya na safe ito, magkakaroon pa rin ng test upang tiyakin kung ito ay safe for human consumption. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang mapanatili ng pamahalaan ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa mga kadiwa stores kahit walang subsidiya ng gobyerno. Tinukoy ng Pangulo ang record-breaking palay production at patuloy na suporta sa mga magsasaka. Sa kanyang podcast, positibo si PBBM na malalagpasan ng bansa ang naitalang produksyon ng palay noong 2023 at 2024. Dahil anya sa mataas na produksyon, bababa ang production cost sa makatutulong upang mapababa ang retail price ng bigas. Pagka gumanda ng husto yung production side natin, may bababa natin, wala nang subsidy. Pagkagawa yan, mali, we did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. Dinumog ng daang-daang wishers ang Capitol Commons Park sa Pasig City kagabi para sa isang espesyal na pagkakataon. Ito ay upang masaksihan ng live collaboration performances ni TJ Monteverde at James Reid sa nag-iisang FM radio on Wheels, ang Wish 1075. Ito ang balita ni Mia Alonso. Inabangan at kinakiligan ng mga fans ang live performance ng collaboration ni TJ Monteverde at James Reid with special guest na si Jason Marvin sa kanilang awiting Pahinga. Todo hiyawan ng mga fans dahil sa hugot vibes ni TJ hanggang sa chill soulful na atake naman ni James Reid. Pinagsama ng dalawa ang kanilang talent na talaga namang nagdulot ng kilig sa fans. Isa rin sa na-appreciate ng wishers ang abot kamay na encounter sa kanilang mga idolo sa pag-arangkada ng Wish Bus sa Pasig City kagabi. Wala namang mapaglagyan ng tuwa ang ilang mga fans na nag-abang sa pag-iikot ng Wish Bus sa kanilang lugar. Kasi po yung iba, syempre hindi nakapunta ng concert, di ba po? Ito po, walang bayad. Ay, napakaganda po. Kasi parang ito yung way namin ng distressing. Nauna nang nai-release ang kantang Pahinga ni James Reid noong June 6. Hatid nito ang mensaheng tungkol sa kahalagahan ng pahinga o pahinga sa pag-ibig, hindi para sumuko, kundi paraan ng pangangalaga at pag-unawa sa isa't isa. Ibinahagi naman ng dalawang artist ang naging experience nila, lalo na at naging unexpected click ang kanilang collaboration performance. I like exploring with lots of different genres, and this one I think it just clicked. It really clicked with TJ, and it turned out better than I could have imagined. Gawing power ng music. Pag gusto mo talaga yung kanta, parang
it just blends in its magical ways. So I thank James Reid for inviting me over. Patuloy na subaybayan ang mga updates sa Wish 1075 Facebook page. Baka ang inyong lugar na ang susunod na paparadahan ng iconic Wish Bus. Huwag ding palampasin ang espesyal na pagtatanghal ni na TJ Monterde at James Reid. Mapapanood na ito soon sa official YouTube channel ng Wish 1075. Hit that notification bell at sabay-sabay nating damhin ang musika ng pag-ibig at pahinga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam mo ba yung kahit hindi mo na dapat gawin, ginagawa mo pa rin? Para lang yung naghiwalay kayo ng ex mo, pero gusto mo pa rin siyang balikan, kahit mali na. Alam mo, yung palang ginagawa ng iba na ganun, meron palang paliwanag ang siyensya tungkol po doon. Ano kaya yun? Yung mga alaala po na pinagsamahan nila, kasi di po nila namalaya na yung ganon, yung mga pangyayari na hindi pala nila maaasahan, hindi po yung pareho. Yung sa tao po talaga para sa akin hindi po yung memories. Gaano katagal na kayo na hiwalay ng ex mo bago ikaw ay naka-move on? Mga 6 months po bago po ako naka-move on. Kasi po, nasanay po ako na andyan po siya para sa akin palagi, na lagi po akong may kadamay sa mga paghihirap ko po. Bigla pong nawala, nakakabigla. Alam ko po yung situation ng love life niya po ngayon, and masaya po ako sa kanya dahil nasa healthy relationship po siya, and ayun, sana lagi po siyang mag-ingat. Ikaw, nasa healthy relationship ka ba ngayon? Papasok pa lang po. Sa totoo lang, para kang addict pag in love ka. Kapag may affection, naglalabas ang utak ng dopamine. Yan po yung kaparehong brain chemical kapag naka-chocolate ka, nanalo ka, o may nakaka-excite. Romantic love activates the brain's reward system, same as drugs, sugar, and gambling. Pag bigla kang iniwan, nawawala yung dopamine high mo. Ang tawag dyan, dopamine withdrawal. Kaya kahit masakit, hinahanap-hanap mo pa rin. Ayon sa studies, 85% ng tao umaamin na binalikan nila ang kanilang mga ex. Kasi nga, yung utak natin, program maghanap ng comfort kahit toxic. Ang tip, bitawan na ang mga triggers. Kung di kaya, wag mo nang i-check. Wag mag-stalk. Wag mag-reply. Mabilis bababa ang cravings ng utak. Kasi alam nyo kung minsan, hindi naman talaga yung tao yung namimiss natin Yung pakiramdam lang. Pero promise, mas okay yung payapa yung kalooban mo kaysa araw-araw at paulit-ulit mo nararamdaman yung sakit. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Nakaka-relate yung BTR man natin doon sa topic ni Mon Sa TD. Sabi naman, ano ganyan? Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Richard Avila, Antonio Del Rosario at Arsenio Ferrer. At Monica, binabati ko rin po ang aking kuya, ang aking kapatid si Manoy. Manoy tawag namin sa kanya, Manoy Joe Jose. Birthday niya bukas kasi ka-birthday niya si Jose Rizal. Ba't napaaga naman? Wala ka bukas Wala ka pa bukas? Paramdam na. Ayan, advance happy birthday po. At happy viewing din po kay Bernadette Godalye, Romulo Dialino at Arnold Sinogba. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account.
Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:20 na nagsasabi, "Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming ilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.